Eto, Real Talk 101, episode 49, Friday, January 19. Ay, alamin natin ngayon. Ano ba yung kailangan natin tangkilikin? Ay, may ganon. Okay. Kuha tayo dito. Ay, dito na naman tayo kumuha. Transition! Yan, no? Frog na talaga, diba? At least, merong transition na nangyayari sa buhay natin. This is a powerful time of change, and you are being called to connect with the world of emotions and feminine energies. And you may also need to engage in a process of cleansing, whether it's physical, emotional, spiritual, or energetic, di ba? Kasi ito yung kinukwento ko kanina, di ba? Kung ikaw yung nasa punto na parang ang tingin mo parang tinalikuran ka ng mundo, no? Tinalikuran ka ng taong pinakamamahal mo, mga magulang mo, kapatid mo, kahit sino. Basta nagkakaroon ka ng severe adjustment sa buhay mo na parang hirap na hirap ka talaga. Ito yung sinasabi ni Universe ngayon. The real talk is right there, no? Tanggapin mo, panahon na kasing magbago ka, no? Panahon na i-connecta mo yung sarili mo doon sa mga tao na interesado sa'yo. So, doon naman sa mga taong binabaliwala ka, wag mo na silang isipin para hindi na bumigat ang buhay mo sa araw-araw. At kailangan mo talaga ng process of cleansing, mapa-physical, emotional, spiritual, at sarili mong energies. Ganon yon. So ngayon, sa lahat ng tao na hindi pa nagkaroon ng cleansing at dahil doon, nagkakaroon kayo ng mga hindi pangkaraniwang problema sa buhay, at nagtataka kayo bakit ang bagal ng mga pagpasok ng mga blessing sa buhay ninyo, or bakit ang tagal nyo lagi gumaling sa sakit, matindi, magkaroon kayo lagi ng sakit palagi, di ba? Kasi ito yung cleansing na kailangan nyo. Kailangan nyo mag-cleanse, di ba? Kahit nga tayo nagkakaroon ng annual physical exam dahil kailangan natin malaman kung ano yung kondisyon ng katawan natin. So, ganun din yun sa energies natin, sa vibrations natin, emotional side, spiritual side, at saka yung physical. Kasi, wala di ba? Ikaw ba naman yung tao na, kasi walang problema, no? Kung iisipin mo, wala namang garantiya talaga na kung mamahalin mo ang isang tao, ay mamahalin ka rin niya kasing pantay ng pagmamahal niya sa'yo. So, yung pinakamaganda is, kapag nakipagrelasyon ka, huwag kang mag-expect ng sobra. Yung gagawin mo is, you live your relationship on a daily basis. Huwag kang mangarap na parang 20 years right after na pangarap. Kasi hindi yan. So, yung gagawin mo, para mas madali, no? Kung ano yung kakulangan mo sa kanya, tanggapin mo. Kung ano naman yung kakulangan niya sa'yo, tanggapin mo. And then probably siguro, kung darating man yung panahon na magtutulungan kayo, magiging successful yung buhay nyo, pamumuhay nyo, kaya nyo nang iahon yung sarili ninyo sa pagkalugmok, sa kalungkutan, sa kawalan, sa kahirapan, di ba? At magkakaroon naman talaga ng transition Magkakaroon ka talaga ng sarili mong blessing sa tamang pagkakataon. Kasi never mong mahuhuli ang mga blessings mo kung hindi ka nagpa-cleansing. Para kasi yung cellphone, sinasabi ko nga sa isang client ko, di ba, papaano ka makakakuha ng mga additional photos na bago kung yung phone storage mo is puno na, di ba? So, ibig sabihin, it's either yung videos, yung picture, yung music, yung trash, or whatever pa na mga issues doon sa phone, iilan doon, kailangan mo talagang burahin. Kailangan mong tanggalin permanently para magkaroon ng space, makagawa ka ng panibagong memories, di ba? And ito yung tinatawag na transition. Kailangan mo talagang magmadali, no? Iusisain mo na yung sarili mo. Alin ba dito kailangan kong i-keep at alin ba dito yung kailangan kong kalimutan? Kasi kung sinasabi mo na hindi mo kayang kalimutan yung taong minahal mo, nang iwan sa'yo kahit sinaktan ka, hindi naman po pwedeng iburahin mo siya kasi kung nakalapis yan, nabura na. Pero dahil nga, likas sa tao, likas sa mga Pinoy, na ganun, o di yung ibig sabihin nun is,
iniwan ka, tanggapin mo. Kung mahal mo pa, sarilinin mo, no? Kung alam mong mayroon na siyang iba, wag mo nang habulin. Hayaan mo na siya doon. Kapag ikaw nandun pa sa healing process, then you continue healing na lang. Kasi wala eh. Hindi mo pwedeng ipagpipilitan yung sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Kahit gaano mo pa siya kamahal. Yung panghahawakan mo na lang is yung respeto sa sarili mo. At saka maawa ka sa sarili mo. Kung i-give up mo na yung pangarap mo para sa kanya noon, at ganyan pa din yung ginawa niya sa'yo ngayon, sa tingin mo ba, kapag binalikan ka niya, hindi niya uulitin yon? Masasaktan ka lalo. Kaya di ba minsan sasabihin, wag mo nang bigyan ng isa pang bullet ang taong yan para sa'yo ulit gagamitin. Kasi kung marunong kang magtimbang sa sarili mo, kung mahal ka ng taong yan, darating ang panahon, magpapaliwanag siya or magkikita kayo, magiging okay na. Pero kung iisipin mo para hindi ka masaktan, ano bang ginawa niya sa'yo? No? Anong mga ginawa niya para sabihin mo na deserve pa niyang manatili sa puso't isipan mo? Kasi yun yung isa sa transition doon. So ngayon, kung sa tingin mo, battered wife ka, sa tingin mo, ikaw naman ito nagtatrabaho, tapos siya ito yung nag-aabuso, di ba? Wala eh, kasi sasabihin mo, mahal ko siya. Di ba? May mga ganun na peg. Pero wala eh, di ba? Kung ikaw lang din yung tao na independent ka, no? Masasaktan ka talaga. Pero lahat naman kahit nga yung ahas nagpapalit ng balat, 'di ba? So ibig sabihin, darating din ang panahon magpapalit din ng kondisyon ng puso't isipan mo. Kailangan mo lang buksan. No, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang madala na magmahal ulit ng iba pa. Kasi malay mo, kaya siya tinanggal sa buhay mo kasi mas may higit pa na para sa'yo na ibibigay ni universe na siguro yung susunod na taong yon, wala ka ng trouble, wala ng selfishness, wala ng kakulangan. Baka yun yung tao na ibibigay sa'yo yung respeto, tapos kahit hindi mo ini-expect, binibigay niya ng kusa. Yun yung pinakamasarap, na magkaroon ka ng isang pamumuhay na lahat kusang binibigay sa'yo, lahat kusang dumadating. Ganon din yun sa trabaho. Kung sa tingin mo, pag-apply mo sa trabaho, hindi ka natanggap, huwag kang mabigo, huwag kang masaktan. Kasi hindi naman lahat ng kumpanya ganun. So mag-apply ka ulit hanggang sa dumating sa punto, kung saan ka matanggap, ibig sabihin dun ka. So ganun din yun kapag nanghiram ka ng pera. Huwag mong pilitin yung mga tao na gusto mo. Malay mo kung may sarili din silang problema at bayarin, di ba? Huwag ka rin magalit kung di ka makahiram. Try mo sa iba. Pero sa ganito kasing panahon, lahat naman kasi wala kasi dumaan yung December. Kung mapapunta naman tayo doon sa negosyo, depende din, no? Kung anong klaseng negosyo meron sila, kung gaano kalawak yung sakop ng yung pinagkatustusan nila sa mga expenses nila. Kaya ang dami nating iniisip, kahit problema ng ibang tao, pinoproblema natin. Sana dumating ang tamang panahon. This is the real talk right here. You go with the cleansing process para maklear lahat ng mga toxicity sa buhay ninyo. Matanggal lahat ng hindi napakaganda. Kasi overburdened eh. Bakit mo pipiliting ikarga yung mga problemang hindi na kaya? Hayaan mo ng panahon ang maghilom nito. Yung mga nasa harap mo na lang, yun muna ang unahin mo. Yung mga taong iniwan ka, tinalikuran ka, sinaktan ka, iset aside mo sila. 'Di ba? Kasi yun Diyos nga eh. Hindi lang talaga tinalikuran ng tao noon. Binato. At saka pinako pa sa krus. Pero bakit? Dumating ang panahon, pinatawad din niya. 'Di ba? Ganun lang yun.